12:00 ng tanghali, February 24, 2026, sa gitna ng marangyang Sheraton Manila Hotel sa Pasay, habang ang karamihan ay abala sa kanilang mga pagkain at usapan, isang eksena ang bumasag sa katahimikan na matagal nang hinihintay ng marami. Ang paglapit ng mga operatiba ng CIDG, ang pagpapakita ng papel, at ang pagtunog ng posas. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Francis Leo Marcos ay muling natanggal. Ang tumambad sa atin ay ang mukha ng katotohanan, si Norman Mangusin. Hindi ito ang unang beses na nakita nating inaresto siya, pero ang nangyari ngayon ay may ibang bigat. May ibang mensahe. Ito ay ang pagtatapos o sana ay pagtatapos na ng isang mahabang yugto ng panlilinlang, paghahamon sa otoridad at paggamit sa kahinaan ng masa para sa sariling kapakanan. Para maintindihan natin kung bakit napakahalaga ng araw na ito, kailangan nating himayin ang konteksto. Bakit ang isang taong tadtad ng kaso at kontrobersya ay malaya pa ring nakakakain sa 5-star hotel habang ang mga taong niloloko niya ay naghihirap? Ang warrant na isinilbi kanina ay galing sa Parañaque Regional Trial Court. Ang kaso, unjust vexation, at ang mas seryosong usapin ng authorized wearing of police uniform. Sa mababaw na tingin, baka sabihin ng iba, uniforme lang yan, bakit pinapalaki? Dito tayo madalas magkamali. Dito tayo nadadali ng kanyang budol. Ang pagsusuot ng uniforme ng pulis na may ranggo, lalo na kung hindi ka naman miyembro ng PNP, ay hindi fashion statement. Ito ay usurpation of authority. Ito ay isang direktang insulto sa institusyon at isang delikadong manipulasyon ng perception ng publiko. Kapag ang isang sibilyan ay nagbihis general at nag-live sa social media, nagpapahiwatig ito ng kapangyarihan. Sinasabi nito sa kanyang mga followers na may kapit ako ang batas o kahanay ko ang mga nasa posisyon. Ito ang psychological warfare na ginamit ni Norman Mangusin sa loob ng mahabang panahon. Ang imahe ng kapangyarihan ay ginagamit para takpan ang katotohanan ng kanyang mga legal na pananagutan. Kaya ang pag-aresto sa kanya dahil dito ay hindi maliit na bagay. Ito ay pagbawi ng estado sa otoridad na pilit niyang inaangkin. Pero kailangan nating balikan ang ugat. Sino ba talaga siya? Ang pangalang Francis Leo Marcos ay isa ng malaking red flag. Ilang beses nang pinabulaanan ng pamilya Marcos at ng mga ahensya ng gobyerno na may kaugnayan siya sa nasabing angkan. Ang paggamit pa lang ng apelyidong ito ay isang kalkuladong hakbang. Sa kultura ng Pilipinas, ang apelyido ay kapangyarihan. Gamit ang apelyidong hindi naman kanya, nakapagtatag siya ng isang persona, ang mayaman, ang philanthropist, ang tagapagligtas ng mahihirap. Dito pumapasok ang malalim na problema ng ating lipunan na inexploit ni Mangusin. Ang Mayaman Challenge noong 2020, naalala niyo pa ba yon? Noong kasagsagan ng pandemya, habang nagugutom ang marami, nagpakita siya ng yaman, namudmud ng pera, hinamo ng ibang mayayaman. Sa surface, mukhang Nobel, mukhang Robin Hood, pero sa likod nito, may mga kaso na siyang kinakaharap noon pa man. Paglabag sa optometry law, human trafficking, at estafa. Ang tanong ng marami, kung may mga kaso na siya noon, bakit nakakalaya? Ang sagot ay nasa sistema ng piyansa at due process ng Pilipinas. Ang hustisya sa atin ay mabagal. At ang isang taong may resources o may access sa resources ng iba sa pamamagitan ng donations ay kayang magpaikot-ikot sa sistema. Nakakalabas, nakakapagpiyansa, at habang nakalaya, ginagamit ang social media para linisin ang pangalan at atakihin ang mga kritiko. Ito ang cycle na nakita natin kay FLM. Huli, laya, livestream, huli ulit. Pero ang nangyari ngayon sa Sheraton ay mukhang iba. Bakit? Dahil pumatong-patong na ang mga pagkakamali niya. Ang hindi pagsunod sa mga utos ng korte, ang patuloy na paggawa ng mga bagong violations habang may nakabinbin na kaso at ang tahasang pambabastos sa mga institusyon gaya ng PNP at Korte Suprema. Huwag nating kalimutan, nito lamang nakaraan
Na-cite siya for indirect contempt ng Korte Suprema dahil sa pag-urong niya ng kandidasi sa pagkasenador sa maling paraan at panahon. Ipinapakita nito ang pattern ng pagwawalang bahala sa legal procedures. Para sa kanya, ang batas ay optional. Ang batas ay suggestion lang. At ang pag-aresto ngayon ay ang sistema na nagsasabing hindi na pwede. Isa pang anggulo na dapat nating tignan ay ang kulto ng personalidad na binuo niya. Bakit hanggang ngayon, sa kabila ng lahat ng ebidensya, sa kabila ng paghuli ng NBI noon at CIDG ngayon, ay may mga dumidepensa pa rin sa kanya? Ito ay dahil sa nabuo niyang relasyon sa kanyang followers. Sa mata ng mga taga-suporta niya, siya ay biktima. Siya ay pinag-iinitan dahil tumutulong. Ito ang narrative na ibinebenta niya. At napakabisa nito sa bansang uhaw sa mga bayani. Kapag ang gobyerno ay nagkukulang o kapag ang hustisya ay mabagal, kumakapit ang tao sa sino mang magpapakita ng kaunting malasakit, kahit pa peke ang pundasyon ng malasakit na iyon. Ang trahedya dito ay hindi lang ang panloloko ni Mangusin, kundi ang katotohanang maraming Pilipino ang handang magpaloko dahil sa desperasyon. Ang bawat like, share at donation sa kanya ay manifestasyon ng frustration ng tao sa tunay na gobyerno. Ngunit ang batas ay hindi base sa emosyon. Ang batas ay based sa facts at ang facts ay ito. May warrant of arrest, may paglabag sa batas, ang pagpapanggap na pulis o ang paggamit ng uniforme para sa content ay may seryosong implikasyon sa national security at public order. Isipin nyo, kung hahayaan lang natin na sino man ay magsuot ng ranggo ng general at mag-ikot, paano na natin malalaman kung sino ang tunay na otoridad? Binubura nito ang linya ng katotohanan at kasinungalingan, bagay na ekspertong gawin ni FLM. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Dadalhin siya sa custodial facility, magkakaroon ng mugshot, muli na naman siyang magiging laman ng balita. Ang malaking tanong ay kung makakapagpiyansa ba ulit siya agad. Sa kasong unjust vexation, maaari. Sa ibang kaso, depende. Pero ang pinagkaiba ngayon, mainit na ang mata ng NAPOLCOM at iba pang ahensya. Ang kanyang invisibility clock ay unti-unti nang nauubos. Ang pagkahuli sa kanya sa isang mamahaling hotel habang may mga kasong nakadamba ay isang sampal sa mukha ng mga biktima niya. Ipinapakita nito na wala siyang pagsisisi, na business as usual ang buhay niya habang ang mga niloko niya ay naghahanap ng hustisya. Ang kontrast ng Sheraton at ng kulungan ang pinakamalakas na imagery ngayong araw, mula sa fine dining papunta sa rehas. Sa huli, ang lesson dito para sa ating lahat ay ang pagiging mapanuri. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo. Hindi lahat ng namimigay ng pera ay mabuti at hindi lahat ng matapang magsalita ay nasa tama. Si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos ay isang babala sa ating panahon. Isang paalala na ang kasikatan ay hindi pamalit sa integridad at kahit gaano ka pa katagal magtago sa likod ng social media fame, sa likod ng mga peking pangalan at sa likod ng mga uniformeng hindi iyo, aabutan at aabutan ka pa rin ng tunay na batas. Ang araw na ito, February 24, 2026, ay hindi lang tungkol sa pag-aresto sa isang tao, ito ay tungkol sa pagbasag sa ilusyon. Tapos na ang palabas, Mr. Mangusin. Oras na para harapin ang realidad.